Pag-usapan pa natin ang mga posisyon ni Pangulong Marcos sa PUV, modernization at iba pang issue kasama si Mobile Journal Julie Baiza. O Julie, ano ang sagot ng Senado na tablado kay PBBM itong suspensyon ng PUV modernization? Paps, ang sabi ni Senate President Chis Escudero, normal daw na magkakaiba naman yung views at saka pananaw tungkol dyan sa issue, no? Siyempre, may check and balance. Oo, check and balance ka ng executive. Yung sa panig nila, sinabi lang daw nila yung pananaw nila. Hindi naman nila sinasabing kami yung magaling sa Senado. Pero ang naniniwala pa rin si Senator Chis, Senate President Chis, na hindi pa ready yung DOTR. Sa kabila man nung sinabi nga ng Pangulo na ilang beses nang na-postpone itong modernization program. Pero yung sinasabi ng Senado, parang matagal na nating naririnig yan. Hindi pa handa ang gobyerno. Yung sinasabi nila na marami pang dapat pag-aralan at silipin dito sa PUV Modernization Program. Pero bakit ngayon? Marami pang hinaing na hindi naririnig yung mga tsuper, na parang tila daw hindi pinakikinggan. Pero ngayon sila tumitindig. Mukhang malakas yung naglalabi sa Senado. Isang senador lang ang hindi pumirma. Nagkakaisa sila na kailangan suspindihin, Okay, dumalo si PBBM sa anibersaryo ng PNP. Ano ang naging mensahe niya rito, Julie? Paps, yun daw mga police operations natin ngayon, particular sa war on drugs, bloodless, truthful, at saka as humane as possible. Yun ang sabi ng Pangulo, pinagmalaki niya yan kanina doon sa PNP anniversary, sa police service anniversary. Ginagamit na ba yung war on drugs? Ginagamit niya yung war on drugs. Yung mismo yung term niya. Sabi niya, war on drugs, pero hindi violente. As humane, as bloodless as possible. Ano kaya ibig sabihin niya doon? Doon sa sinasabi niyang opposite dapat doon sa dating programa, ganun ba? Ilang beses nang sinabi ng Pangulo yung bloodless na yan, laging gamit. At pag titingin ka nga ng statistics pa, parang gina-justify din naman ng PNP. Correct, nangyayari talaga yan. Sinasabi ng PNP, nangyayari. Mainit ding issue yung mga patutsyada ni VP, Vice President Sara Duterte, sa pagbawi ng kanyang security. Yung mayor ng Davao, mukhang nagbitaw pa ng maanghang na salita. Ano ang reaksyon at pahayag ng Pangulo tungkol dito? Paps, kung si PBBM, wala siyang direktang sagot kay VP Sara. Pero kanina meron siyang counting, kumbaga minasaling doon sa sinabi niya. Kasi sabi niya sa mga personnel ng PNP, suportahan natin si Chief Marbil. Parang humiling siya ng patuloy na suporta doon sa kanilang hepe. Ganon yung tono nung pagtatapos actually nung speech niya kanina. Pero hindi siya, kumbaga, wala siyang diretsa. Walang diretsang sagot. Tungkol dito sa isyong ito, Actually, hindi siya ever sumagot kapag tungkol dito sa issue ni Vice President Duterte. Okay, may balita ba kung nakausap na ulit o nagkausap na ulit itong si PBBM at si VP Sara mula nang umalis siya sa gabinete? Wala pang naging pag-uusap so far. Walang inilalabas ng palasyo. Wala din namang event na nagkasama pa ulit sila. Okay. Busy si PBBM today, Julie. Nagpunta siya sa alliance signing. Tama ba? Alliance signing ng kanyang partido. Alliance signing ng kanyang partido, Federal at Nationalista Party. Anong implikasyon nito, Julie? Paps, nagkakasama-sama na yung mga pinakamalalaking political party sa bansa. Kasi una, lakas CMD. Etong Partido Federal ng Pilipinas ng Pangulo. Ngayon, malaking political party din itong Nationalista Party, Villar-led. So, sabi nga ng Pangulo, paghahanda yan, of course, sa 2025 midterm elections. At saka, yan din daw yung paraan na sana matupad yung iisang mithiin ng mga partido para sa bansa. So, ngayon pa lang, pinag-uusapan nila yung kanilang shared goals and unity. Nabanggit pa rin niya ng Pangulo yung ginagamit pa rin ng Pangulo ang unity, Yes, unity pa rin. Okay, pagkakaisa. Kamakailan, binati ni PBBM si Carlos Yulo sa gold medal win niya sa Olympics. May sinabi siyang maganda rito. May schedule na ba yung sinasabing pag-uusap nila? Posibleng pag-uusap nila? Wala pa so far na ibinababang schedule sa amin, pero lagi-lagi naman na nagko-courtesy call yung mga atleta natin sa Pangulo. Ang sabi nga ni PBBM, hihingi siya ng advice from Kaloy Yulo kung ano nga yung mga dapat gawin ng gobyerno, ano ba yung suportang pwedeng ibigay. Kasi mas magiging maganda daw yung performance ng mga atleta kung magkakaroon nga ng suporta ng gobyerno. Para dumami pa raw yung magkaroon ng malaking tsansa kapag lumalaban sa world stage. Ang sabi ni PBBM, gusto niyang makakuha ang Pilipinas ng mas marami pang medalya.
may binanggit ba kung meron siyang bubunutin na Tinanong pabuya namin siya, dito kay Kaloy? Tinanong namin siya kung magkakaroon ba ng additional incentives. Kasi di ba may 20 million naman sa ilalim ng batas. Ang sabi niya nung una, why not? Tapos nung pangalawa, nagtatanong kami ng figure, parang, Mr. President, how much yung ibibigay ninyo? Ang sabi niya, I would ask for an advice kasi may 20 million na siya. Okay. So abangan natin kung magbibigay ng incentives. At kung manggagaling sa sarili niyang bulsa. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.